Ako'y pumipiging pa rin sa pagpapala na yun kaninang umaga. Lubhang sagana at di sukat maisip ang mga bagay na ginagawa ng Diyos para sa atin kapag tayo nagkakatipon na sama-sama. Napansin niyo ba simula nang gawin natin itong paghahandog sa Diyos kung gaano ngang may mga bagay na napangyayari rito? Sunod-sunod ang pagpapala at pagpapala, kapangyarihan at kapangyarihan, kalwalhatian at kalwalhatian. Kahanga-hanga talaga. At tuloy-tuloy niya yang gagawin. Ang mga panyong ito'y naipanalangin ko na. Kung narito sila ng mga nagmeme-ari ng mga ito. Ngayon, gusto ko lang banggitin ito, 1 o 2 minuto lang. At unang-una ay pasalamatan kayong lahat para rito sa mainam na pamaskong regalo na Amerikanang ibinigay niyo sa akin. Ganon din ba ang natanggap mo, kapatid na Neville? Siya nga po, Amerikana rin pala. Sadyang ang kapakipakinabang ito sa mga ngaral. Nakakatuwa, ayos yan. Ngayon, pawisin kasi ang mga ngaral at pawis ang nagpapaluma ng mabilis sa damit sa abot ng nalalaman ko. Kita nyo, at maraming pamalit dapat ang mga ngaral, lalo't may inam na damit. Yung mumurahin kasing bulak na tela'y madaling masira. Kaunting gamitan lang. Kaya ang isa pong mainam na Amerikana, gaya niyan ay maraming gamitan din. At isipin nyo, sinusuportahan nyo sa pagreregalo ng mga damit na ito ang lingkod ng Panginoon. At pagpalain kayo ng Panginoon. Sabi ni Jesus, yamang ang ginawa nyo sa maliliit na ito na aking mga kapatid, ay sa akin ninyo ginawa. Kaya naman, hindi 2 ministro ang binilhan nyo ng Amerikana. Si Jesus ang binilhan nyo ng 2 Amerikana. Yun ang sinabi niya, sa akin ninyo ginawa. Pero yun ngang munting makalangit na hipo kaninang umaga. Napansin niyo ba? Wala namang pagtawag sa pagdulog sa altar. Walang kahit na ano. Pero pagkatapos ng mensahe, hayat may kaginhawaan ng Espiritu Santo na sadyang ang bumuhos sa mga tao. Ang kalwalhatian ng Diyos ay kumilos. Ang mga tao ay nagsitayuan dito at doon sa buong dako. At napansin ko ang ilan sa mainam kong Baptist na mga kaibigan mula sa Walnut Street Baptist Church sa Louisville na nakatayo sa pasilyo na talagang puspos sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ganda. Sila, nakatagpo ko sila pagkatapos ng gawain ng sabi nila, ayun nga ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko, tama, hindi kayo nagkamali. Ang kapangyarihan nga yun ng Diyos. At hindi nga kayo makahagilap ng anumang salita para masabi. Hindi nyo alam kung ano bang sasabihin nyo. Ang Espiritu Santo nga ang nanguna sa pagtitipon. At di nyo lubos maisip kung anong ipangyayari niya rito. May kataimtiman, nakalugod-lugod na mapagpakumbabang pagkaantig. Kapatid na Pat, yan nga'y sadyang langit para sa akin. Ako po'y isa sa mga makaluma na gustong-gusto ang ganyang pakiramdam na nakapaloob dito. Kita nyo, gaya ng sumakabilang buhay ng si Paul Rader, ang sabi niya sa kanyang, may ikinukwento siya isang beses, at ang sabi niya, siya raw at ang may bahay niya nakaupo sa may habag, at ang may bahay niya ay gustong magpunta sa isang lugar, o may gustong gawin na isang bagay. At panay ang sabi niya sa may bahay niya, naku, di ko magagawa sa ngayon. At parang ganon. At pinuputol niya ang may bahay niya ng ganon. Pagkatapos, tumingin siya sa may bahay niya. At may mga luhang tumutulo na sa pisngi ng may bahay niya. At ang sabi niya sa may bahay niya, sabi niya, bueno ngayon, sa isip-isip nga niya at sa puso niya, kung madali siyang masaktan sa ganoon, hayaan na lang siya sigurong ganoon. Kaya siya, palibhasa'y lalaki, haya't itinupi niya ang kanyang dyaryo at tinilapag yon sa may plato niya. At ang may bahay nga niya ay laging tumatayo sa may pinto. At inahagkan siya ng paalam. At kapag nakalabas na siya ng tarangkahan, ang may bahay niya ay kakaway sa kanya. Tapos yun na yun. Alam nyo, hanggang sa makabalik na siya mula sa opisina niya. At kaya nung umagang yon, sabi, nung nasa labas sila, hayat yaong sa may pinto, hayat nakatayo ang may bahay niya sa tabi ng pinto. At hinagkan niya ang may bahay niya at lumakad na siya sa labas, papuntang tarangkahan. Binuksan ang tarangkahan, lumingon, at ang may bahay niya ay nakatayo sa tabi ng pinto na ang ulo'y nakayuko. Nagdaramdam pa rin. Tapos ang sabi, kumaway na siya para umalis. Sabi, kumaway rin ang may bahay sa kanyang pag-alis.
Sabi, nagsimula na siyang maglakad sa kalsada at bigla na lang siyang napaisip, ano kaya kung may mangyari sa akin bago ako makauwi? O ano kaya kung may mangyari sa kanya bago ako makabalik? Natatawagin na kami ng Diyos mula sa eksena. At napakainam pa naman niyang babae na ganun nga siyang kalugod-lugod at kung ano pa. Tapos sabi, habang lumalayo siya sa paglalakad, mas lalong kumukutob-kutob ang kanyang puso. Kaya bumaling na lang siya at tumakbo pabalik, binuksan ang tarangkahan, tumakbo patungo sa bahay, binuksan niya ang pinto, at nung buksan niya ang pinto, narinig niya na may parang umiiyak-iyak. Tumingin siya sa paligid. Ang may bahay niya ay nakatayo sa likod ng pinto. Ang sabi, hindi siya nagsabi na, patawarin mo ako. Hindi siya nagsabi ng, pasensya ka na. Wala siyang kahit na ano na sinabi. Ang sabi, niyakap lang niya ang may bahay niya at hinalikan siya uli. Bumaling na ulit, naglakad na palabas. Tapos ang sabi, nakalabas na siya ng tarangkahan. Ang sabi, nakatayo uli ang may bahay niya sa may pinto. Ang sabi niya, paalam. At ang sabi ng may bahay niya, paalam. Sabi, katulad nga nung kung ano ang ginawa nito nung una, pero yung huli, may nakapaloob ng damdamin. Kaya ganito ito. Kapag may nakapaloob na damdamin, kita nyo na ito'y tunay na mula sa Diyos. Ngayon, sa nominasyon kanina ng bagong tagapangasiwa, si kapatid na Sothmann, tiyak ako na ang mga tagapangasiwa at ang lahat ay batid ngayon na sa dulo ng fiskal na taon sa 1 ng Enero, ang lahat ng mga katungkulan sa iglesia, gaya ng mga pastor at mga diakono at iba pa, ay tapos na. Kaya't kung gusto nilang magtuloy, ngayon, ang mga pastor po ay di pala sila kasali rito. Ang ibig ko pong sabihin ay ang mga tagapangasiwa, ang mga diakono, ang mga tagapagturo ng Sunday School at iba pa. Sila, ang pastor kasi ibinoto ng iglesia at mananatili siya hanggang kung hanggan. Tapos sila, kung ang mga tao, kung ang kasalukuyang lupon ng mga tagapangasiwa, o mga diakono, o mga tagapagturo ng Sunday School, o kung sino pa, kung nagnanais silang magtuloy pa, maaari silang magtuloy pa. Kung ayaw na nila, kung ganon, ay kailangan nilang magbitiw kung ayaw na nilang magtuloy. At kung walang anumang problema sa kanila, kung ganoon, ay pwede silang magtuloy-tuloy sa susunod na taon. At mangyari nga na kung ayaw na nilang tumuloy, kung ganon, ay magkakaroon sila ng botohan. At magtatalaga ng ibang tagapangasiwa o kung anuman ang katungkulan. Kaya naman, di nito ipapako ang tao ng buong buhay niya na magsilbi sa lupon. Pero hanggat nararamdaman niya na ang Diyos ay kasakasama niya at tinutulungan siya at may pagnanais pa rin siya na gawin ang bahagi niya o bahagi niya, anuman ito na magpapatuloy siya sa gawain ng Diyos, amin ngang ikagagalak sa tuwina na sila'y makapagsilbi kasama namin. Kita nyo? Pero sa pamamaraan na ganito'y nabibigyan ng pagkakataon ng isang tao na makapagsilbi ng isang taon at matitingnan niya kung gusto ba niya. Ang ilan po sa mga tagapangasiwa natin, ilang taon at maraming taon na ang binilang at maging ang mga diakono rin, at napakainam niyan. Pero ito nga'y walang itinakda na haba ng panahon. Kung may tagapangasiwa o pastor o kung sino man sa lupon na sa pakiramdam nila'y di na nila kayang magsilbi pa o sila'y lilipat ng tirahan, kung ganon, ay sabihin lang nila ang iglesia nang sa gayon ay makapaglagay ng iba na halili sa lugar nila. At yan po ang nangyari rito ngayong gabi. Si kapatid na Morgan po, kapatid na William Morgan, ay nagbibitiw bilang tagapangasiwa. Kailangan nila ng ibang tagapangasiwa. At si kapatid na Sothmann po ay itinalaga na maging tagapangasiwa. Nangyari po ito ng ibang oras at pagkatapos, ito ngang gabi nga siya tinanggap sa lupon. Opisyal na po, yamang nasa iglesia na, sa iglesia natin, ito'y kapamahalaan ng iglesia. Ang iglesia po ang nag-aalis o naglalagay ng tagapangasiwa. Ang iglesia po ang nag-aalis ng pastor o naglalagay ng pastor. Ano man ito, ang iglesia nga sa tuwina. Ganon ang apostolikong pamamaraan. Ganon mismo ang pamamaraan na ginawa sa panahon noon sa Biblia. Kaya naman, batid at gusto nating walang isang tao, kung ganon, ang diktador o kung ano sa loob ng iglesia. Ayaw natin ng ganoon. Kaya bawat isa, bawat tao, maski ako, sa pagboto sa isang tao, ay hayat isang bilang lang ang boto. Katulad ng iba pa sa simbahan dito, isang boto lang. Hindi nga ito sa porket sinabi ko. Ito'y nakasalalay sa kung anong sabihin ng iglesia. Kita nyo,
kung ano ang sasabihin ng iglesia bilang katawan. Di ba't nais nyo yun? Batid kong batay yan sa kasulatan. Yun dapat ang pamamaraan. Ngayon, ito'y magiging mahalagang sanlinggo para sa akin. Itong parating na bukas, loobin ng Panginoon. Kailangan kong gumawa ng desisyon para sa parating na taon. Patungkol sa lahat ng mga imbitasyon. Nais kong magtungo ng opisina at kunin ang lahat ng mga imbitasyon at iuwi ang mga ito sa bahay. Kaya naman sa susunod na ilang mga araw, tutungo ako sa pananalangin sa Diyos at mananalangin na Kanyang pangunahan ako't ipakita sa akin kung aling daan ba ang dapat natahakin at kung anong dapat gawin. Hindi tayo nabubuhay sa panahon gaya noon nung narito siya, na pinapangunahan siya ng Diyos mula sa isang lugar patungo sa isang lugar at dadako siya sa isang bayan na mananatili roon ng ilang oras at pupunta sa ibang bayan. Pero ngayon, may iba ng sistema. Iba na ang pagsasaayos. May grupo na ng mga ministro at marami ng mga bagay ang dapat gawin. At ang paraan na ginagawa ko, ihihiwalay ko yung lahat ng pag-iimbita sa akin sa Africa at ilalapag yun. Lahat ng pag-iimbita sa India at lahat ng sa California, sa Utah, at lahat ng pag-iimbita sa iba't ibang lugar. At isasalansan ko ang mga ito ng hiwa-hiwalay na magkakapatong. Ilalapag ko ang mga yun. At pagkatapos, lalakad ako't mananalangin. Marahil dadalhin ang aking kotse at aalis na isang araw o dalawa. Babalik, mananalangin. Kapag may bagay na dadako sa puso ko na magpunta sa isang lugar, kaya't sisiyasatin ko't baka impresyon lang yun. Pagkatapos aking, kung talagang may malalim na pagtimos sa akin, babaling ako sa sangpatong na ito kung saan naroon ang naturang lugar. Tapos kukuha ako ng isang liham doon at babasahin yun, yung pag-iimbita, para tingnan kung saan yun. Tapos mula doon, heto po ang dahilan kung bakit ganyan ko ito ginagawa. Isipin nyo yung sasakay kayo ng 72 oras sa eroplano, sa mga bagyo at taas baba at aalog-alog. Kung naranasan nyo nang bumiyahe sa ibayong dagat, wala kang kamalay-malay. Minsan nasa taas ka, at minsan nasa baba. Aalog-alog, uga-uga, at didilim-dilim sa loob ng mga ulap at sa ibabaw ng karagatan ng 3 araw at gabi. Pagkatapos sa pagtapak nyo sa lupa, haya't ang unang sasalubong sa inyo roon ay si Satanas. Bueno, may mga grupo po kasi ng mga ministro nang sabi nila'y ganito, ang iba'y hati sa boto, at may mga tutol. Kita nyo, mangyari nga na masasabi nyo ito. Bueno, marahil dinais ng Diyos na ako'y magpunta. Pero kapag ipinadala ka ng Diyos, handa ka nga para makipagtuos sa kaaway. Sasabihin mo, pumapak ako rito sa pangalan ni Yesus Kristo. Sumadya ako rito sa pangalan ng Panginoong Yesus. At dito ako mamamalagi hanggang sa ang kanyang gawain ay magampanan. Kita nyo? At handa ka nang salubungin ang mga puwersa. Haya't, mahal nyo ako. Alam ko na mahal nyo ako. Kaya ipanalangin nyo ako sa sanlinggong ito, na makapagpasya ako ng tamang mga desisyon sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos na mangunguna sa akin. Ngayon, magkakaroon po ako ng ilang kaunting, ang tawag ko rito ay munting patalon-talon ng mga pagtitipon. Ako ko'y pupunta ng Florida sa 8, 9 at 10 ng buwang ito o Tipton, Georgia. Tipton, Georgia po sa 8, 9 at 10 ng Enero. Ang ibig kong sabihin, imbes na sa buwang ito. Tapos magpupunta ako ng Glasgow, Kentucky, at marahil sa Somerset, Kentucky. At isang gabi siguro, at marahil sa Campbellsville, Kentucky. At gusto ni kapatid na Rogers na magpunta ako ng isang gabi sa kanyang lugar, na mayroon kaming, di kasi kami nakapunta ng isang beses. Ngayon, ipanalangin niyo si kapatid na Rogers. Kami po'y nagbubuklod ngayong araw na ito, at nahagip ko ang kamay niya at nasumpungan ko na masama ang kalagayan niya sa pisikal. Kaya ipanalangin niyo si kapatid na Rogers na mga taga rito. Malaki-laki ang nakaatang sa mga kamay niya doon at nagdulot yun ng pagkanerbiyos at pagkabalisa sa kanya. At siya'y masama ang kalusugan ngayon at masama rin ang lagay ng kanyang may bahay. Kaya ipanalangin niyo ang munting mag-asawa na ito. May inam na mga anak ng Diyos. Haya't nabanggit ko yon sa kanya na loobin ng Panginoon, lalaanan ko siya ng isang gabi. At si kapatid na Radel, ang isa sa ating munting kinakapatid na iglesia, dito sa may 62, munting kalugod-lugod na mahiyaing lalaki, nagtungo siya rito at di man lang tumitigil sa pagkakayupo. At nagpupunta siya ng bahay. At sa palagay ko, iniisip ng mga tao na nakakaistorbo lang siya. Pero may kung ano mismo sa lalaking ito na sadyang ang tunay. Ako nga'y nanatili sa kanya at nanatiling nakaagapay sa kanya. Sinasabi, kapatid na Radel, kaya mo yan. Sabi niya, kapatid na Branham, kapag haharap ako sa madla rito, ang puso ko'y parang napupunta sa lalamunan ko.
At di ako makapagsalita ni isang salita. Sabi ko, tumayo ka roon at pababain lang yan at magsalita sa pangalan ng Panginoon. Kita nyo, at ngayon may tabernakulo na siya na kasing laki nito, dito sa may daang bayan, na talagang may pagkilos. Nananatili roon. Ang lalaki pong ito ay may katawagan mula sa Diyos. Kilala ko ang tatay niya. Ang nanay niya, kalugod-lugod sila. At pagkatapos, bibisitahin din namin si Junie ng isang gabi sa may New Albany. At alam nyo, mumunting mga pagtitipon lang na makapagdaos ako ng isang gabi rito at isang gabi naman doon. Hanggang sa, kung ang lahat ng mga plano ay masusunod sa pagkaka-schedule, sa bandang ika-25 ng Enero, luluwas ako papuntang Miami para sa World International Convention ng Full Gospel Christian Businessmen. At mula doon, pupunta ng Kingston, Haiti, pababa ng Timog Amerika, at aakyat patungong Mexico, at mula doon patungong Africa. Mula Africa, paakyat na naman sa Scandinavian, at iba pa na gaya nun. Ang malaking bahagi ng taon sa palagay ko ay gugugulin sa mga pagtitipon sa ibayong dagat. Kaya ako po'y ipanalangin nyo. Kailangan kong makapagpasya ng tamang pagpapasya. Ngayon, yan po'y sa kalooban lamang ng Panginoon. Kung hindi, malugod akong magpupunta sa kung saang dako, saang lugar man ito, di mahalaga kung saan. Ako'y pupunta mismo. Mangyari nga na hanggat nakatatayo ako sa alabok na ito ng lupa na pinaglagyan sa akin ng Diyos, hinahangad ko mismong maipangaral ang kanyang di malirip na kayamanan hanggang sa kunin na ako ng kamatayan mula sa katawan na ito. Yan ang matibay na hangad ko sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kung ako lamang ay tutulungan niya, kaya't kung aalisin niya ang kanyang kamay mula sa akin, papatayin ako ng dyablo. Kaya ipanalangin niyo na panatilihin ng Diyos ang kanyang kamay ng awa sa akin. Hindi ko po hinihiling ang kanyang hustisya. Ang hiling ko ay ang kanyang awa. Kita niyo? Ang kanyang hustisya, hindi ako karapat-dapat na tumayo roon. Kaya't ang kanyang awa mismo ang aking inihiling. Dahil di ako karapat-dapat at wala ngang kahit sino. At kaya mas mainam na di natin hingin ang kanyang hustisya. Ang ibig natin kanyang awa. Ngayong gabi, kaya't medyo paus ako. Pero di ko nga matanggihan ng pagkakataon na ito na makapangusap sa mainam na grupong ito ng mga Kristiyano. Kaya't sandali lang po, bago ko sabihin ang anunsyo na ito, may sasabihin po muna ako na isang bagay. Habang lahat po kayo'y nasa iisang puso ngayon, isang pagpipisan, at ang lahat ng bagay ay tumatakbo ng may kaluguran, hayaan niyong magbigay ako ng munting 2 minutong pangungusap sa aking iglesia. Kita nyo? Pakinggan nyo ito, mga minamahal ko sa Ebanghelyo. Ang aking mga bituin ko sa aking putong. Kung meron nga ako, ang mga binili ng dugo ng Diyos, ginawa ko po ito para sa isang layunin, na bumalik gaya nito. Napagpasyahan namin ito sa isang lakad namin ng pangangaso ni na kapatid na Roy Robertson, kapatid na Bankswood at ako, sa isang lakad na dalhin pabalik si kapatid na Roy at lahat kami nag-uusap-usap at tungkol sa ating pastor na si kapatid na Neville. Kaya't isang lalaki na humaharap sa inyo sa tuwina na nagpapastor at lahat, mahal na mahal natin siya. Pero sa kabila nun, si kapatid na Neville bilang katulungang pastor, medyo mahirap para kay kapatid na Neville na magtumulak doon. Kita nyo, kaya dalangin namin at mistulang ang ito'y kalooban ng Panginoon na gawin ko. Ngayon, hiniling ko sa Panginoon na kung ako'y matutulungan niya, gagawin ko ang pinakamainam ko. At matapos na gawin ko ang aking banal na paghahandog, at matapos na gawin na ibunsod ang iglesia na gawin din ito. Ngayon, kung pinagpala tayo ng Diyos sa pamamarang ito na kanyang ginawa sa huling ilang pagtitipon na ito, sa munting banal na paghahandog, ano pa kayang ibubunsod niya kung atin itong ipagpapatuloy? Kita nyo, sadyang ang ipagpatuloy. Ngayon pakinggan nyo, kayo nga'y may pagmamahalan sa isa't isa. Mangyari nga na natanaw ko kayo na nakatayo sa mga pasilyo kaninang umaga at sa sanlinggong ito na ang inyong mga kamay ay nakataas sa Diyos. At ang kaibig-ibig na espiritu ay kumikilos sa paligid sa inyo. Ngayon, huwag kayong makikinig sa isang masamang bagay na sasabihin ng dyablo. Kita nyo? Kung may ipakikita sa inyo ang dyablo na ganoon, o may bagay siyang sasabihin sa inyo na masama tungkol sa isa sa mga bahagi ng katawan ni Kristo, huwag niyong paniwalaan. Dahil sa punto na paniwalaan niyo yun, dudungisan niyo ang karanasan niyo. At kung may makita kayong isa sa mga bahagi ng katawan ni Kristo na gumagawa ng masama, huwag niyong sabi-sabihin pa sa kung kani-kanino, kaya't dumiretso kayo ng punta sa miyembro na yon. At nang may pag-ibig, at tingnan nyo kung may papanumbalik nyo siya kay Kristo muli. At kung di nyo magawa, doon mo palang sabihin sa isang tao,
At ang tao na ito ipasamahin mo sa iyo. Gawin niyo ito sa pamamaraan na sinasabi ng kasulatan. Kita niyo? Pero huwag, kung may magsabi sa inyo, naku, si kapatid na babaeng ganito at ganoon, o si kapatid na lalaking ganito at ganoon, huwag niyo ngang katigan ng isang salita nun. Hayaan niyo lang, dahil tandaan niyo, ang diablo yan na sumusubok na pagutay-gutayin kayo ng pira-piraso. Ngayon, magbigay lang kayo ng pagkakataon na siya'y makapasok. Abay, gagawin nga niya. Ngayon, ang gawin nyo, ayaw mabuting lalaki ng bahay, ang pananampalataya, ang patayuin nyo doon, at huwag kayong tatanggap ng kahit ano. Ang mga taong ito'y naupo kasama nyo sa makalangit na mga dako, nakakasama sa pagbubuklod sa palibot ng mga pagpapala ng Diyos, nakikibahagi sa komunyon sa may hapag, at ang Espiritu Santo'y saksi mismo na sila'y mga anak ng Diyos. Tayo nga'y maging tunay mismo na kalugod-lugod, na may mabuting puso, na mapagpatawad, maibigin. At kung may ibang tao na magsasalita ng masama laban sa inyo, makipag-usap pa rin kayo ng may kaluguran sa kanila. Masdan nyo nga kung papaanong lulukob sa inyo ang sadyang kaluguran. Kita nyo, ganon po. Laging mabuti ang iganti nyo sa masama. Pag-ibig ang iganti sa pagkagalit. At sadyang, mainam ba ang pakiramdam mo yan, iha? Munting batang babae dyan sa likod. Sige, mainam. Ipinagpapasalamat ko. Oo, nagbalik. Kanina'y namimilipit siya ng gusto sa likod. At pinalaya na siya ng Panginoong Yesus at siya'y ipirenesenta sa pagtitipon. Tayo nga'y lubos na nagpapasalamat dyan. Yan ang dahilan kung bakit ako bumaba mula sa pulpito kanina. Ang sabi, kanila na raw ipinagdasal at ipinagdasal. Pero di pa rin maidulog sa Panginoon. Ngayon, siguraduhin niyong gagawin yan. Ipangako niyo ang inyong sarili riyan sa Diyos. Diyos, sa pamamagitan ng iyong biyaya, yan mismo ang aking gagawin. Kahit na ano-ano pa ang sabi-sabing masama ng kung sino, ang ibalik niyo ay kabutihan. Huwag kayong mag-isip ng masama. Kung nakapag-iisip pa rin kayo ng masama, tapos magpapanggap lang na sasabihin ito, kung ganon ay nasa mali kayo. Ang gawin nyo ay manatili na inihandog ang inyong sarili sa Diyos hanggang sa tunay na mainam na ang nararamdaman nyo sa tao na yon. Ganon yun. Tapos ang katimiyasan ng mga pagpapala ng Diyos ay sadyang babalutin nito ang inyong kaluluwa. Sa ganong paraan kayo makakapamuhay ng matagumpay. Pagkatapos wala nang anumang bagay ang makasasaling sa inyo hanggat nasa pag-ibig kayo. Bueno, sasabihin nyo, kita nyo, maging mga wika ay titigil, at maging karunungan nyong kamit, ito'y maglalaho. Ang mga propesiya, ito'y di matutupad. Pero kung kayo'y may pag-ibig, ito'y magtatagal kailanman. Kita nyo? At huwag nyo lang ibigin yung mga nagmamahal sa inyo. Bagkus ibigin nyo yung mga hindi umiibig sa inyo. Dahil madali para sa akin na ibigin ang umiibig sa akin. Pero yung subukang ibigin yung isang tao na di kayo iniibig, yan yung nga masusubok kung kayo Kristiyano ba o hindi. May tao na di kayo iniibig at sa kabila nun sa puso nyo, iniibig nyo sila. Ngayon, kung di nyo gagawin yan, manghawakan lamang sa Diyos. Nariyan at nariyan yan, dahil nababatid ko na ito ang katotohanan. Amen. Batid ko na ito ang katotohanan. Ngayon, bubuklat na po tayo sa mahalagang salita ngayon sa aklat ng mga Hebreo. Kaya't sa 11 kabanata, sa isang maiksing mensahe lamang. Medyo paus po ako, pero nagtamasa nga ako ng mainam na hapon kasama ang mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. At nakapasok lang ako noong mag-alas 6 na. At nagmadali akong pumasok sa silid at lumuhod sa tabi ng kama, sa silid tulugan, at nanalangin ng kaunting sandali, tumayo, at kinuha ko ang Biblia ko at nagsimulang magbasa. At may nakita akong magasin na nakapatong doon, at kinuha ko yun. At ang sulat po doon ay African, kaya di ko mabasa. At kung minsan, sa pagbabasa, may matatamaan ka ron na isang salita, at yung salita na yon ay magiging buhay sa iyo. Sa ganun ngang paraan, nahango ng isang ministro ang mensahe niya. Magsimula lang magbabasa ng Biblia. May bagay roon. Malalaman mo na lang, may bagay ka na matatamaan doon. Tapos may bagay na dadagdag doon sa bagay na yon. May bagay na dadagdag sa bagay na yon. Tapos iyong ang sasalungguhitan yon at magpupunta ka sa pulpito at babasahin yon. Ang Diyos na ang bahala sa iba pa. Kita nyo? Siya na ang bahala sa iba pa. Ngayon, minsan dinadala ka nito sa mga dako-dako na napat isinusulat mo ang munting mga pagbubulay na ito o munting mga tala tungkol sa binubulay mo. Kung minsan, may pagtitipon na kailangan mong magmadali na makasampa sa entablado na binabasa-basa mo lang ang munting mga pagbubulay na yan na meron ka. Nanaway ang Espiritu Santo na ang magbibigay buhay sa mga pagbubulay na ito sa iyo muli. Maraming beses ko na yung nagawa. Ngayon, mga Hebreo 11, basahin po natin ang unang talata.
Doon tayo magsimula at magbasa tayo ng ilan pang talata. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Di po ba't napakayaman niyan? Hayaan niyong basahin ko uli ang 3 talata na yan uli. Pakinggan niyong maigi. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Ang salita nga ng Diyos. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsalita pa. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan, sapagkat ang Diyos siya'y inilipat. Sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya't sa buong 500 taon ng buhay niya, siya nga. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Sa pananampalataya, si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng 100 daong sa ikaniligtas ng kanyang sangbahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Ngayon tayo lamang po'y manalangin pansumandali at iyuko ang ating mga ulo. Lord, our most gracious God, Panginoon, ang aming pinakamapagбiyayang Diyos at Ama, kami po'y dumudulog ngayon sa iyong presensya muli nang may pasasalamat. At di lang kami nakadarama na kami nasa iyong presensya dahil iniyuko namin ang aming mga ulo para manalangin. Bagkus naniniwala kami na kami nasa iyong presensya sa tuwina. Dahil sinabi, ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa. At batid mo ang lahat ng mga bagay. At batid mo ang kaisipan ng puso. Kaya naman, Panginoon, ang dahilan kung bakit iniyuyuko po namin ang aming mga ulo ay para hingi ng pakiusap na ito, na iyong patawarin kami sa lahat ng mga pagkakamali namin at pagsuway laban sa iyo. At ang iyong habag ay muling mapalawig sa amin, na napat bubuksan mo ang aming mga labi upang makapagsalita, at ang aming mga tenga para makarinig, at ang iyong salita ay maging realidad mismo sa amin sa gabing ito. Na itong ilang mga talata na pinili namin para basahin ay maging malaking tulong sa bawat bahagi ng iyong mistikong katawan sa lupa, iyong espiritual na iglesia. Ang iglesia ng mga panganay, ang iglesia ng iyon na binili ng dugo ni Jesus, na hinugasan at pinaging banal, at ihaharap sa Diyos sa araw na iyon, nang walang dungis o kulubot man. Ganoon na lamang ang pasasalamat namin sa iyo na nagtamo kami ng pananampalatayang ito na sumampalataya na kami kabahagi ng kabutihan na ito ng Diyos sa pamamagitan ng katwiran at kaawaan ng Panginoon naming Jesus. Kami dumadalangin ngayon na iyong pagagalingin ng lahat ng mga sakit. Nagpapasalamat kami sa paghipo mo sa munting batang babae kanina na nakahigat na mimilipit ng husto doon sa silid dahil sa kirot. Haya't ang makita mismo ang bata na lumakad palabas, tamo-tamo ang munting musmos na pananampalataya na tinanggap ka at ang iyong habag, at nagpapasalamat po kami sa iyo para rito, at dalangin namin na iyong aalalahanin ang munting minamahal
sa buhay ni kapatid na babaeng Baker na nasa Kentucky. At ang ilan pa na nabanggit ni kapatid na Neville. At Diyos, ang hindi nga mabilang na kampamento ng mga may sakit sa lahat ng dako. At lalong-lalo na po, Panginoon, ang mga di paligtas at ang mga hindi ka pa nakikilala. Kung sila po'y mamamatay sa kanilang pagkakasala, di sila makapupunta kung nasaan ka. Dalangin namin na pagkakalooban mo kami ng pagsaksi at kapangyarihan ng katapangan para bigkasin ang salita at karunungan para malaman kung kailan ba ito sasalitain. At pagkatapos ay mangusap ka sa amin kapag sapat na ang aming sinasabi, nang sa gayon sa aming pag-alis, ay iiwan ang mga tao na manghang-mangha. Binubulay ang dakilang Espiritu Santo at ang kanyang gawa. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyo pong pakinggan kami ngayon. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ay hinihiling namin ito. Amen. Nais kong mangusap ng kaunting sandali lang tungkol sa paksa na mga pandama. Itinuro sa atin ng natural na tao ay may 5 pandama. At ang 5 pandama na ito ang nagkokontrol ng kanyang ibinigay ng Diyos ang 5 pandama na ito sa tao para makaugnay ng tao ang makalupang tahanan niya. At ang mga pandamang ito ay nakikilala bilang paningin, panlasa, pandama, pangamoy, pandinig. Ang 5 pandama na ito ay nakikilala sa natural na tao. At mainam ang mga ito. At di nga natin kayang kumilos o mabuhay ng isang normal na buhay kung ang isa sa mga pandamang ito ay pumalya. Ang inyong paningin, pandinig, pandama, pangamoy o panlasa. Ano pa't hindi natin kayang maging normal kung wala ang mga ito. May kung anong bagay nga na kulang. May ilang bahagi ng buhay na di natin kayang makaugnay kung wala ang pandama na yan na dapat kumilos. At maiinam ang mga ito at kapaki-pakinabang at ibinigay ito sa atin ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang mga pandama na yan. Pero ibinigay ang mga ito sa inyo bilang isang kaloob. At depende ito sa kung saan nyo gagamitin ng mga pandama na ito. Yun ang pamamaraan na ang buhay nyo ay kinokontrol. Sa kung paanong paraan nyo gamitin ng 5 pandama na ito. Kayo'y kung ano mismo ang nakikita nyo, naririnig nyo, nalalasahan nyo, naamoy o nararamdaman. Kung saan nga ipinapasa ilalim ang mga pandamang ito, ang mga yun mismo ang mangingibabaw sa inyo. At nagpapasalamat tayo sa Diyos na mayroon tayo nitong 5 pandama na ito. Pero walang kinalaman ng pagkakabigay ng 5 mga pandama na ito sa inyo para kayo'y gabayan. Ibinigay ang mga ito sa inyo para makaugnay mo ang panlupa. Pero may ibinigay nga sa inyo na ika-6 na pandama. At ang ika-6 na pandamang yan ay naroon lamang sa Kristiyano. At di mo nga makakamit ang ika-6 na pandamang ito hanggang sa maging Kristiyano ka muna. Yun lang ang tanging paraan para magkaroon ka ng higit sa 5 natural na pandama para sa natural na tao. Mangyari nga na ang ika-6 na pandamang ito ay mas kilala sa Kristiyano bilang pananampalataya. Ito yung nangunguna sa inyo at naggagabay sa inyo. At ito'y higit na mas mataas kaysa sa lahat ng iba pang pandama. Ito'y higit na nakatataas sa lahat ng mga pandama na ibang 5 pandama. Ngayon, hindi ko sinasabi na dahil natanggap na natin itong ika-6 na pandama, ay yung 5 pandamay wala nang gamit ang mga ito. Haya't meron nga. Ang 5 mga pandamang ito'y ibinigay sa inyo ng Diyos at kailangan na magamit ang mga ito. Pero, kapag ang 5 mga pandamang ito'y gagawa ng salungat sa salita ng Diyos, kung ganon,
Nagsisinungaling ang mga ito. Now, the sixth Ngayon, sense cannot ang lie. ika-6 na pandamay hindi It's the nagsisinungaling. super sense. Isa itong super na pandama. And that's what At I yan ang want to nais speak kong about. ipangusap. This Kaninang morning I umaga, spoke on the nangusap super ako sign. patungkol sa isang super na tanda. At ngayong gabi ay tungkol naman sa isang super na pandama. And the super sense is the Holy At ang super Spirit, na pandama ay ang Espiritu faith of Santo, God that dwells ang in pananampalataya ng Diyos na nananahan sa inyo. you. And if you let At kung ipahintulot mo na ang 5 pandama na ito'y tumalima sa ika-6 na pandama, it'll gagabayan guide ka you and nito bring at dadalhin ng lahat ng iba pang 5 pandama sa ilalim ng kapamahalaan ng super na pandama na ito. For it's so Dahil far ito above ngay the lampas-lampas natural ang taas kaysa sa sense, natural as na the pandama. spiritual man is above the Yamang ang natural. espiritual na tao ay mas mataas sa natural. Ito'y kasing taas ng kalangitan. Ganong kataas ito kaysa sa natural na tao at ang 5 nitong pandama. Ibinubunsod ka nito na manampalataya sa mga bagay na di nakikita. Ibubunsod ka nito na kumilos sa dako kung saan di maiisip ng 5 mga pandama. Haya't ang Diablo kasi may kakayahan na lumukob sa 5 mga pandama na ito. Dayain kayo. Pero di niya kayang salingin ang super na pandamang ito. That's far beyond his reach. That Malayong comes malayo from ito God. sa kaya niyang abutin. Ito kasi nanggaling sa Diyos. Pananampalataya ang tawag dito. Faith is that great thing. Pananampalataya ang dakilang bagay na ito. And At di the nakokontrol five ng senses 5 does not pandama ang control ika-6 the na sixth pandama. sense, but the sixth Pero sense nakokontrol ng controls the ika-6 five na senses. pandama ang 5 pandama. The super sense Nakokontrol ng super na pandama ang natural na mga pandama. and the At ang 5 pandama na ito ay paningin, panlasa, pandama, pangamoy, pandinig. At ang super na pandama ay isang bagay na magbubunsod sa iyo na ikay manampalataya sa salita ng Diyos. Dahil yun lang ang bagay na sinasalita nito. Ibubunsod ka nito na manampalataya sa mga bagay na di mo nakikita, nalalasahan, naamoy, o naririnig dahil pangahawakan nito ang salita ng Diyos. and it will At deliver dadalhin that nito word ang to salita you sa iyo. and make At ibubunsod ka na lumakad ng taliwas sa ano pa mang ibang bagay na meron na labas sa salita ng Diyos. Itong pananampalataya. faith. Pananampalataya ang nagbubunsod nito. Ngayon, kaunting pagsasalarawan lang ng mga pandama na ito. Ang natural na tao ay pinanganak na may mga pandama na ito. Kaya ang mga ito ay mga pandamang bigay sa natural. At yun lang ang tayong bagay na alam ng tao sa kanyang intelektual na kaisipan. Makakapag-isip lamang siya na kaya ng isang tao. Makakakita lamang siya na kaya ng isang tao. Makaunawa lamang siya na kaya ng isang tao. Makaririnig lamang siya na kaya ng isang tao. Pero kapag ang taong ito'y napamahalan o nabuhay muli, o ang tawag natin dito'y ipinanganak na muli, mangyari nga ng ika-6 na ito, ang super na pandamay lulukob sa kanya. Sa pangyayaring yan, itataas siya ng super na pandamang ito patungo sa isang dako na may pananampalataya siya na sampalatayanan ng mga bagay na di niya naririnig, mga bagay na di niya nakikita, maunawaan ng mga bagay na di niya maunawaan. Kanya nga itong isasampalatayanan na anuman, dahil pinamamahalaan na siya ng ika-6 na pandamang ito, ng super na pandamang ito. Oh, how marvelous it is to know it. Oo, kahanga-hangang ang malaman ito. It is. At ang mabatid na ganito lang pala kasimpleng sampalatayanan nito. Ngayon, hindi ka nga makasasampalataya maliban na ikaw ay mabagong muli muna. Sinabi ng Biblia na walang kahit sino ang makatatawag kay Jesus na Kristo maliban na sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Natalakay na natin yan noong nakarang linggo. At ito'y nagiging katitisuran, lalong-lalo na sa mga taong Pentecostal ang pananampalataya. Kapag naririnig nilang sinasabi ko yan, sabi ni Jesus sa San Juan 5:24, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nanggagaling lamang sa Diyos mismo. At walang kahit sino ang makatatawag kay Jesus na Kristo maliban na sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Ang pinangahawakan mo lang ay kung anong sinabi ng iba, kung anong natutunan mo gamit ang intelektual, kung anong natutunan mo gamit ang natural na 5 pandama.
Pero kapag pumasok ang ika-6 na pandama, ang Espiritu Santo, inaalis nito ang lahat ng pagrarason ng 6 na mga pandamang ito o 5 pandama at bubuhatin ka patungo sa ika-6 na pandama na yon para ibunsod ka ng manampalataya sa mga bagay na di mo nakikita, nalalasahan, nararamdaman, naamoy o naririnig. May bagay mismo na ibinubunsod sa iyo. Tapos masasabi mo na si Jesus ang Kristo dahil nasaksiyan mo na mismo ito. Hindi dahil sa kung anong intelektual na turo na itinuro sa iyo, kundi sa naranasan mo mismo. Ano ngang gagawin ng ika-6 na pandamang ito, kapatid na Branham? Bakit dumarating ang ika-6 na pandama? Dumarating ang ika-6 na pandama para sa dahilang ito. Ngayon, ang ika-6 na pandamay pananampalataya, ang super na pandama. Ngayon, kung dumarating ang ika-6 na pandama para sa dahilang ito lamang, nahaya't ibunsod ang 5 mga pandama sa inyo na tanggihan ng anumang salungat sa salita ng Diyos. Yun ang silbi ng ika-6 na pandama. Sinasalita nga ng kasulatan ng tungkol sa pag-iba sa mga pagrarason. Sa 5 mga pandama, maaari kang makapagrason. Bueno, ngayon, bakit naman ang taong ito? Siya, bakit naman? Pero hindi nga tumitingin doon ang ika-6 na pandama. Ito nga'y malayong-malayo mula rito. Ito'y higit na mas mataas kaysa rito na dumating sa punto na wala ng pagrarason-rason na kahit na ano rito. Sinasampalatayanan namin ito. Ito'y higit na malayong-malayo sa ano pa bang sasabihin ng 5 mga pandama patungkol dito. Ngayon, maghanda na kayo para sa isang gawaing pagpapagaling. Kita nyo? Sinasampalatayanan namin ito. Lumalakad ka sa pamamagitan ng ika-6 na pandamang ito. Nagsasalita ka na sa pamamagitan ng ika-6 na pandamang ito. Nabubuhay ka na sa pamamagitan ng ika-6 na pandamang ito. Mamatay ka sa pamamagitan ng ika-6 na pandamang ito. At babangon sa pamamagitan ng ika-6 na pandamang ito. Ang super na pandamang ito ay isang bagay na nasa kaibuturan nyo, na ibang-iba kaysa sa kung ano ang natural na tao. Ang natural na tao ay meron lang kasi nito, at ayos lang naman yan kung madadala nila ang mga ito sa pagpapasakop sa ika-6 na pandama. Kung sinasabi ng natural na isip, nababasahin ng salita ng Diyos, at sasabihin, yun ang salita ng Diyos, katotohanan ng sinasalita nito. Pero kung ito nga'y magbabasa at sasabihin, hindi ito ang buong salita ng Diyos, noon nito, noong lumang panahon, pero hindi na ito ganito ngayon. Pagkatapos papasok ang ika-6 na pandama at sasabihin, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kita nyo, yun ang pagkakaiba. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang bigong mapagaling. Sinusubukan nilang dumako roon gamit ang intelektual na kaisipan. Sasabihin nila, gagawin ko ito, maniniwala ako rito, kung ano pa. Pero kung ika-6 na pandama na ang nagsasabi, wala na ngang kahit na ano ang makaliliglig nito mula sa ika-6 na pandama. Dumadako ang ika-6 na pandama sa tao para ibunsod nila na tanggihan ang anumang bagay na taliwas sa salita ng Diyos. Anumang sintomas na laban sa pangako ng Diyos, sasabihin ng ika-6 na pandama, na wala yun doon. Kung ang Kristiyano ay ipinanganak ng muli, at malalaman nyo na lang, may taong hindi naniniwala sa Diyos na di mananampalataya, na aligid sa Kristiyanong ito at sasabihin, ngayon tingnan mo, walang ganyang bagay na sinasabi niyong Espiritu Santo. Nagkakamali lang kayo dyan. Nababaliw ka. Kung maniniwala ka sa ganyang mga bagay, walang ganyan. Ang ika-6 ngang pandamay agad-agad kikilos. Sigit, ipakikita ko sa iyo sa Biblia kung saan di mo matatanggap ang Espiritu Santo. Kita mo? May papakita ko sa iyo rito kung saan tinanggap ito ng mga lagad. Pero akin, bueno, sasabihin nyo, tingnan mo. At pagkatapos, ituturo ka ng ika-6 na pandama, sasabihin, pero ang sabi niya, ang pangako ay sa inyo, sa inyong mga anak. Bueno, ang ibig sabihin niyan ay kanilang mga anak lang noon. Hindi ikaw ang tinutukoy yan. Hindi yan para sa inyo. Pero mas maalam nga ang ika-6 na pandama. Bakit? Ito kasi nariyan na sa inyo. Huli na para sabihin pa nila ito. Natanggap mo na mismo ito. Ang mga tao na nagsasabi na walang ganyang bagay na sinasabing Espiritu Santo, hindi nila alam ang pinagsasabi nila. Katulad ng isang batang lalaki minsan na nagbabalat ng mansanas at natanong siya ng isang di naniniwala sa Diyos. Siya nga'y dinedebate, kinatagpo. Sabi ng lalaki, ano bang nagustuhan mo?
ano bang nagustuhan mo rito? Sabi niya, gusto po kitang tanungin ng isang tanong. Habang kinakain niya yung mansanas at nasasarapan dito, ang lalaki nga isang pangkaraniwan na itsura ng isang delinkwenteng tao na ang buhok ay nakalaylay sa harap ng kanyang mukha at may isang ngipin na nakalabas sa harap at ang suot ay lumang maruming overall na jacket. Sabi ng bata, may isa lang po akong itatanong na tanong sa inyo. Sabi nung di naniniwala sa Diyos, wala namang kasing ganyan na sinasabing Diyos. Emosyon lang yan, walang kapararakan yan, ganun lang yun. Tapos sabi nung bata, sige po't gusto kong tanungin ka ng isang tanong, Ginoo, ang mansanas bang ito'y matamis o maasim? Sabi nung lalaki, paano ko malalaman hindi naman ako ang kumakain? Sabi nung bata, sabi ko na nga ba, lumakad na palayo. Paano mo malalaman kung hindi ka pa nakalasap sa Panginoon? Paano mo malalaman kung hindi mo pa mismo natatanggap ang Espiritu Santo, kung siya ba'y tunay o kung siya ba'y hindi? Paano nyo malalaman kung meron bang pananampalataya at kapangyarihan? Paano nyo malalaman na walang galak na di masayod at puspos ng kalwalhatian kung di ka pa nakalalasap para makita ito? Ang ika-6 na pandama ang magpapatunay sa inyo patungo roon. Ang ika-6 na pandama ang maghahayag nito sa inyo. Walang intelektual na kapangyarihan na kahit na ano ang makapaghahatid nito sa inyo. Magrarason-rason lang kasi ang intelektual na mga kapangyarihan at magsasabi, aba, psikolohi lang yan, ganito lang yan, at emosyon lang sa kalagitnaan ng mga tao. Pero kapag pumasok na ang ika-6 na pandama, hayaan tatanggihan nitong lahat ng mga bagay na gaya niyan at dadalhin ng tao diretso sa dibdib ng Diyos. Ang lumalapit sa Diyos ay kailangang manampalataya na siya ay Diyos at tagapagbigay ng gatimpala sa mga sa kanya'y nagsisihanap na masikap. Sa pananampalataya si Abraham, sa pananampalataya si Isaac, sa pananampalataya si Jacob. Lahat ay sa pananampalataya. Ang ika-6 na pandama nga ang nagbunsod nito. Tatanggihan ng ika-6 na pandama ang lahat ng mga sintomas, lahat ng sintomas, lahat ng taliwas sa salita ng Diyos, anumang pakiramdam, emosyon. May magsasabi, oh, bueno, naipanalangin na ako, pero di pa rin naman ako nakararamdam ng kaalwalan. Hindi nga papayagan ng ika-6 na pandama na ganun na lang ito. Sasabihin ng ika-6 na pandama, kasinungalingan yan. Malwal na ang pakiramdam ko. Bumubuti na ang lagay ko. Ang Diyos na mismo ang nagsabi, ito na yun. Amen. Diyos na mismo ang nagsabi. Sa salita lamang ng Diyos na nanalig ang ika-6 na pandama. Super na tanda po ito. Ito'y super. Mas mataas kaysa sa mga pandama. Ito'y higit na pandama. Ito'y pananampalataya. Ito'y kapangyarihan na pumupugaw at nagpapakilos. Amen. Ito'y bagay na magbubunsod sa inyo na gumawa ng mga bagay na di nyo lubos maisip na magagawa nyo. Ito'y ika-6 na pandama, ang super na pandama. Ipinanalangin ka na. Sabihin na lang natin na may napilay kang kamay at ipinanalangin ka na. Ang kamay mo, nagtungo ka roon at nanampalataya ka na pagagalingin ka ng Diyos. Ipinanalangin ka ng pastor. Bumalik ka pagkatapos. Sasabihin ng lumang natural na tao, hindi naman na ibang pakiramdam mo sa kamay na yan. Hindi naman bumuting lagay mo mula kanina. Pero darating nga ang ika-6 na pandama at magsasabi, kasinungalingan yan. Ipinanalangin ka na. Yun na yun. Amen. Katulad na lang ng isang babae na dumalo sa pagtitipon natin isang beses. At dumalo siya sa ating pagtitipon. Dalawa sila. Lumakad sila sa entablado. Nasaksiyan nila ang mga espiritual na pagkilala. Sadyang ang nasadlak ang mga kababaihan na ito. Tunay na mga Kristiyano sila. Yung isa umakyat dito at bumaba ang Espiritu Santo at nagsabi, pinahihirapan ka ng sakit ng tiyan. At nagliwanag ang mukha niya, sabi niya, totoo po. Tapos nagsalita ang Espiritu Santo sa pamamagitan ko, sabi, ulcer ito. Ang dahilan ay pagka-nervyos. In-examine ka na ng naturang doktor na ito. At ang sabi niya, hindi ka na raw, kailangan mo na, kailangan mo raw maoperahan. Ooperahan ka. Sabi niya, bawat isang salita niya na totoo. Tapos, yamang nakikita na siya'y mananampalataya talaga. Kaya't ang sabi nito, ang pangalan mo ay binibining ganito at ganon. Nanggaling ka pa sa ganito at ganon. At ganito at ganong lugar. Sabi niya, totoo po yan. Ano yun? Hinagip ng ika-6 na pandama. Ang ika-6 na pandama at ang Espiritu Santo ay magkatabing nakatayo roon. Ang Espiritu Santo ang nagsasalita. Ang ika-6 na pandama ang sumasagot ng Amen. Hayan mismo, may bagay na talagang siguradong mangyayari. Nung tumakbo si Marta para salubungin si Jesus, at nung nagsabi siya, Panginoon,
Masdan nyo nga ang ika-6 na pandama. Kung narito ka sana, ang kapatid kong lalaki di sana namatay. Pero sa kabila nun, ano man ang hingin mo sa Diyos, ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Ayan nga ang ika-6 na pandama. Itinuwid ni Jesus ang kanyang pagkakatayo. Sabi, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. Ang sumasampalataya sa akin, gayong siya'y patay. Ano pa't siya'y mabubuhay? Sino man na nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay di kailan mamamatay. Sinasampalatayaan mo ba ito? Ano ngang maihirit mong sabihin pagrarason? Ayun ang isang lalaki na nakaratay doon. Patay at gumagapang-gapang na ang mga uod sa kanya. Pero kasasabi nga lang niya na siya ang pagkabuhay na magmuli at buhay. Salita yan mismo ng Diyos. Ang ika-6 na pandamang yun, na lampas sa kayang pag-aalaga ng doktor, lampas sa kayang isipin ng sentipikong pananaliksik, kaya't sinasalungat ang lahat. Sinasalungat ang lahat ng pagrarason at ginigibayon. Bakit? Ito'y sumasaksi mismo sa salita ng Diyos. Ako nga, hindi ako na, ako sa hinaharap, ako sa nagdaan, ako nga ngayon, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. Isang tao, ang sumasampalataya sa akin, gayong siya'y patay, siya nga'y mabubuhay, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay di kailan mamamatay. Iyo bang sinasampalatayanan ito? Sabi niya, Opo, Panginoon, ika-6 na pandama. Ako po'y nananampalataya na ikaw ang anak ng Diyos na paparito sa mundo. Ang kapatid mong lalaki babangon muli. Oh, grabe. Doon sa libingan sila'y nagpunta. Itong dalawa na ito, kapag maglakit, haya't siguradong may bagay na napipintong mangyari. Hayun nga ang super na pandama. Katabi ang Diyos na nakatayo ron, talagang may bagay na mangyayari. Ang pandama na yun ay super na pandama. Ang Diyos, may bagay na nagsasabi noon kay Marta. Sumaksi na siya sa kanya. Kilala niya mismo siya. Nakilala niya na siya ang mismong Mesiyas. At alam niya ito, na kung makatutungo lamang siya sa kanya, kung makalalapit lamang siya sa kanya, at may presenta ang kaso, marinig lang ang isang pangako na manggaling sa kanya. Yun lang ang inaasam ni Marta nung sabihin niya, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay, ang sumasampalataya sa akin gayong siya'y patay. Ayan nga mismo ang gustong marinig ni Marta. Ang buong asam niya, dahil ang ika-6 na pandama, ang super na pandama, ang pananampalataya niya, kumikilos ito sa kanya para ipahayag si Jesus, sampalatayanan siya. Ang babaeng ito, nung bumaba na siya mula sa entablado, yun nga'y, ganito ang sabi ng Panginoon, umuwi ka na at kumain. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo, umuwi siya. Nang gabing yon, isang kaibigan niya na nakatira sa malapit, mga 3 o 4 lang mula sa kanya. At may malaking bukol siya sa kanyang leeg. At eto na siya. Grabe nga ang pananabik niya. Dahil ang kapitbahay niya'y gagaling na sa ulcer na yon na nagpapahirap sa kanya ng lupa. Isa lang ito sa daang mga kaso, libo-libong mga kaso. At itong malaking bukol na nakabukol sa kanyang leeg, kaya't lumapit nga siya. Sabi ko, di na kailangang talusin pa yan. Pero ikaw nga'y masaya tungkol sa kung anong bagay. May pananabik ka. Dahil ang babae na yun na nakaupo ron ay kapitbahay mo lang. Espiritu Santo. Sa isip-isip niya, paano ngang matatalos ng lalaking ito ang bagay na yun? May bagay nga na nahayag sa kanya. Kaya nung masabi na yun, sabi nito, "Pinoproblema mo ang leeg mo?" Opo. Sumasampalataya ka ba na mawawala yan? Sumasampalataya ako, sabi niya, ng buong puso ko. Sabi ko, ganito ang sabi ng Panginoon, umuwi ka at matatanggap mo ang kagalingan mo. Magpalingalinga man ang natural na tao, ano pa't di niya makikita ang anumang tanda. Ang babae na may ulsera ay uwi at susubukan niya na kumain. At naku, pakiramdam niya'y mamamatay siya. Oo, ang natural na tao, ang natural na pandama ng pakiramdam ay nagsasabi pa rin na naroon ang ulcer. Kaya makalipas ang 1 linggo o 2, nagpunta siya sa kabahayan sa lahat ng mga tao sa iglesia. Pinapatotoo na pinagaling na ako ng Panginoon. At ang sabi nila, nakakakain ka na ba ngayon? Wala pa sa eksaktong nais ko. Pero sabi niya, pinagaling na ako. Dahil sa kanyang mga latay ay pinagaling na ako. Kahit na ano pa yun, magaling na siya, ano tanuman. At isang umaga, pumasok na ang mga bata sa paaralan at nagutom siya ng gusto. Nakatayo siya, hinuhugasan ng mga pinagkainan sa tabi ng bintana. Dumalo siya sa pagtitipon. Sa isa na namang pagtitipon,
nung makalipas lang ang 1 taon. And she was washing At the dishes. naguhugas siya noon ng mga pinagkainan. At nung siya, maya-maya, nakaramdam siya ng isang tunay na kakatuwang pakiramdam na lumukop sa kanya. At naisip niya, ano kaya yun? Pakiramdam ko'y gusto kong sumigaw. At sinabi na ng asawa niyang lalaki sa kanya, sabi, Honey, itigil mo na kaya yung pagsasalita mo tungkol sa kagalingan na yan. Sabi, dahil kayong yung lalaki isang Kristiyano, sabi, nakapagdadala ka lang ng kasiraan sa Ebanghelyo. Paano nga kayo makapagdadala ng kasiraan sa Ebanghelyo kung nagpapatutuo ka lamang tungkol sa kanyang salita? Mas magdadala kayo ng kasiraan kung hindi kayo nagpapatutuo tungkol dito. Sabi, kung magaling ka na dapat. Sabi nung babae, ang lalaking yun ay tumingin sa akin sa mata at sinabi ang kondisyon ko at mga bagay na nagawa ko at kung sino ako at kung taga saan ako. Sabi pa ng babae, wala pa nga ako noon sa loob ng gusali na maglalabing 5 minuto nung dumako siya sa entablado. Paano nga malalaman ng tao yon? Di ko pa siya nakikita kahit kailan. At sinabi niya sa akin, ganito ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka na. Tapos sabi niya, sasampalatayanan ko ito hanggang sa mamatay ako. Sabi niya, sasampalatayanan ko ano to naman. Kaya yung babae at yung kapatid niyang babae na kasunod lang niya, isang kaibigan, ay may tipan sa Diyos na pangahawakan nilang pananampalatayang yun. Nung umagang yun, may naramdaman siyang kakatwa. At mga ilang minuto lang, bigla siyang nakaramdam ng gutom. Mangyari nga na yung mga bata ay nagtira ng kaunting oats sa plato sa isang munting platito. At ang sabi kumakalam noon ng sikmura niya, sa tuwing kakain siya ng oat, sino man sa inyo na may ulcer, alam nyo yung pakiramdam na yun. Mangyari nga na kumutsara siya at kumain ng mga 2 subo ng oat. Naku, sabi niya, pagdudusaan ko ito sa palagay ko. Pero isa sa mga araw na ito ay magiging maayos na ako. Pero napansin niya na gutom pa rin siya. Kaya inubos niya yung isang platito nun. Naghintay siya ng ilang sandali. Tinitingnan kung anong mangyayari. Walang nangyari. Mainam pa rin ang lagay niya. Kaya't gutom pa nga. Nagprito siya ng 2 itlog at nagsali ng kape sa tasa. At naganda ng tostadong tinapay at magana siyang kumain. Talagang kumain lang siya hanggat gusto niya. Nagtungo na siya, hinugasan ng pinagkainan. At mga kalahating oras pagkatapos nagutom muli siya. Walang sakit na naramdaman. Nagsuot siya ng mutin niyang bonet at doon sa kalsada ay lumakad siya patungo sa bahay ng kapitbahay. At nung siya'y makasapit na ron, narinig niya, akala niya may kung sinong namatay sa pamilya ron. May paghihiyawan at sigawan at pagpaparot pa rito. Nakatulog ang kapitbahay niyang babae hanggang atrasado na nung umagang yun at bumangon. Sinisipat yung bukol sa kanyang leg at naglaho yun ng gabi. Ano yun? Ang Diyos na kumikilos. Dito sa may Kedar Tabernacle, nung magdaos kami roon ng pagtitipon, yung pilay na batang lalaki na yun ay nagpunta roon para may panalangin. Marami sa inyo ang sumadya doon at nakakita sa kanya. Pinabalik nila siya sa silid na inilaan para sa mga taong kailangan ng agarang atensyon. Inihatid siya ni Billy sa akin. Pinasampan nila siya sa may entablado ng 3-4 na gabi. O nung sa loob ng gusali, di siya nakakuha ng prayer card. Kaya inilagay nila siya sa silid na inilaan para sa mga taong kailangan ng agarang atensyon. Pumasok ako roon at siya'y pinanalangin. Tiningnan ko siya. Sabi niya, Ginoong Branham, maaari po ba kayong magsabi sa akin ng bagay na magbibigay kaaliwan sa akin? Sabi ko, oo naman iho, ang polio ang dahilan nito. Sabi niya, tama po. Sabi ko, ang pangalan mo ay ganito at ganoon. Galing ka sa ganitong lugar. Tama po, sabi niya. Sabi niya, paano naman po ang kagalingan ko? Sabi ko, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ika'y pinagaling na. Umuwi siya na nagpapatotoo, nagbibigay papuri sa Diyos, at nagdadala lang daw siya ng kasiraan. Ang sabi nila, doon sa pamayanan, hanggang sa isang linggo, isang grupo ng mga ministro ang pinuntahan siya at naupo sa tabi niya. At ang sabi, itigil mo na yan! Makapagdadala ka lang yan ng kasiraan sa Ebanghelyo. At yung binatay na upo roon, sabi, Ginoo, kung nandito ka lang na nakaupo sa kalagayan ko, kung ikaw ang narito sa silyang degulong na kinaupuan ko, siguradong hindi mo pangangahasan na ipagkahit sa akin ang huling pag-asa na meron ako kay Kristo. Sabi, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ako'y magaling na. At mangyaring pagkasabi niya nun, hayat nakaupo lang doon, paralisado ang mga paa, mga kamay, katawan, likod, at pagkasabi niya nun, ano ba't mula sa silyang degulong na yon ay tumayo sa mismo na ninululhati ang Diyos. Ano?
Sinasabi ng natural na mga pandama na mapapako siya sa pagkakaupo roon. Sinabi ng doktor na maupo siya roon kailanman o sa buong buhay niya. Pero sinasabi ng ikanim na pandama, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ako ay pinagaling na. At wala siyang pakialam sa hayat ito'y paggiba sa lahat ng bagay na taliwas sa sinabi ng Diyos para doon ng ika-6 na pandama. Si tandang John Ryan, hindi yung R-Y-A-N, yung R-H-Y-N. Yun po yung bulag na pulubi sa Fort Wayne. Doon sa dako na yon nung pinuntahan namin nung araw na yon at siya'y ipinapanalangin sa pagtitipon. Yun yung gabi bago tumugtog ng kusa yung piano ng ang dakilang manggagamot ay malapit narito nang walang tumutugtog nun. At nung siya'y bulag pa, isa siyang Katoliko sa pananalig at siya'y huminto sa pila at tumingin ako sa kanya. Tapos sabi ko, ang pangalan mo ay ganito at ganoon, John Ryan. Opo, ikaw yung pulubi doon sa kanto, matagal ka ng bulag, maraming taon na. Opo, tama po, isa kang Katoliko sa pananalig. Tama po. Sabi ko, ganito ang sabi ng Panginoon, tanggapin mo ang iyong kagalingan. Sabi, salamat po, Ginoo. Sabi ko, pasalamatan mo ang Panginoon. Sabi niya, pero di pa rin ako makakita. Sabi ko, wala yang kinalaman dyan. Pinagaling ka na. Tapos sabi niya, bumaba na siya roon. Inalalayan nila siya na makababa sa entablado. Ang natural na tao nga'y hindi makakita. Wala silang makitang resulta mula roon na kahit ano. Aba, sabi, bulag pa rin naman siya kagaya dati. Kaya inalalayan siya ng dalawa niyang kaibigan pabalik sa pila para sa pananalangin uli. At pinapila siya uli. Pinayagan siya ni Howard na makapila. Nung makabalik siya, sabi niya, Ginoo, di ba't sinabi mo sa akin na magaling na ako? Sabi ko, di ba't sinabi mo rin sa akin na naniniwala ka sa akin? Sabi niya, naniniwala ako sa iyo. Wala akong dahilan para di ka paniwalaan. Sabi, haya't nagbanggit ka sa akin ng mga bagay tungkol sa aking buhay. Tapos sabi niya, di ko alam ang gagawin ko. Sabi, may babae sa likod na nagpapatotoo at may goiter siya. Mga ilang minuto pa lang ang nakararaan at naglaho yun. Sabi ko, kung ganon, kung pinaniniwalaan mo naman pala ako, bakit mo ako kinu-question? Ang sinasabi ko sa iyo ay salita mismo ng Diyos. Sabi niya, ano nang gagawin ko ngayon, Ginoo? Yamang isa siyang Katoliko at nangangailangan ng bagay na pisikal na mapangahawakan niya. Sabi ko, basta't magpatuloy ka lang na nagpapatotoo ng sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ako'y pinagaling na. At magbigay ka ng papuri sa kanya. Yung matandang lalaki, sa loob ng sumunod na 200 linggo o 3, haya't nakatayo siya sa kanto at nagbebenta ng dyaryo, sumisigaw siya ng, extra, extra, puri ng Panginoon, pinagaling na ako, extra, extra, puri ng Panginoon, pinagaling na ako. Nang bumalik siya sa pagtitipon ng sumunod na gabi, hindi nga ako gaanong makapangaral ng maayos dahil sa kanya. Bigla na lang siyang tumatayo at sisigaw, tumahimik ang lahat, puri ng Panginoon sa pagpapagaling sa akin, puri ng Panginoon sa pagpapagaling sa akin. Yamang isa siyang Katoliko, hindi niya alam kung paano ilalagay sa lugar ang pananampalataya niya. Pero alam niya na kung paulit-ulit niyang sasabihin yon, patuloy, 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 hanggang sa kumilos ang ika-6 na pandama. Ganun nga, puri ng Panginoon sa pagpapagaling sa akin. Nakatayo siya doon sa may kanto, sumisigaw, puri ng Panginoon sa pagpapagaling sa akin. Extra, puri ng Panginoon sa pagpapagaling sa akin. Tapos lalakad siya sa kalsada at kapag may mapapadaan, magsasabi, kumusta ka na dyan? Puri ng Panginoon sa pagpapagaling sa akin. Ayan nga, at pagtatawanan nila siya at kukutsain. Tapos may isa pang munting nagtitinda ng dyaryo doon na inalalayan siya papunta sa barbero para magpaahit. Mga 2 o 3 sanlinggo nakaripas mula nang idaos ang pagtitipon. At pinaupo siya ng barbero sa upuan at nilagyan ng cream ang kanyang mukha. Tapos sabi nito, Diyan, sabi ng isa doon, sa pagkakalam ko, haya't may muntingang nagdudunong-dunungan doon ang sabi. Sa pagkakalam ko, nagpunta ka raw roon para makipagkita sa makalangit na tagapagpagaling na yon mga ilang dito. Sabi niya, oo, nagpunta ako. Sabi niya, sa pagkakalam ko, pinagaling ka raw. Ayan nga, para kutyain lang siya. At sabi ng matandang lalaki, oh, puri ng Panginoon, pinagaling niya ako. Tapos bigla na lang namulat mismo ang kanyang mga mata. Umalis siya sa pagkakaupo sa upuan doon ng barbero. May tuwalya pa sa kanyang leg. Yung barbero inahabol-habol siya na may pangahit sa kamay
At doon sa kalsada ay nagtatakbo sila. Bakit? Ang salita nga ng Diyos ay kumilos na. Si Munting Georgie Carter na nakaratay noon sa isang dako, lahat kayo rito ay nakakaalam niyan. Ilan sa inyo rito ay malapit, naratay siya ng 9 na taon at 8 buwan, ni hindi siya makagalaw na anupat hinahatak na lang ang sapin ng kama sa ilalim habang naroon siya na mantsado ng dumi mula sa kanyang mga batot bituka. Tumitimbang lang siya ng 35 libra. Nakaratay roon sa Milltown, Indiana. At ang mga kamag-anak niya ay kasapi sa isang iglesia na nung magpunta ako roon para magdaos ng pagtitipon sa iglesia ng Milltown Baptist at manalangin para sa mga may sakit. Ang sabi ng iglesia yon, kung may miyembro ng kongregasyong ito ang dadalo sa panatikong yon, ititiwalag namin. At ang tatay niya ay diakono roon. Pero mangyaring may kopya siya ng muntikong aklat na may pamagat na si Jesus ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Dinala siya ni kapatid na Hall sa akin isang hapon. Agad-agad na lumabas ng bahay ang kanyang nanay. Ayaw nitong magkaroon ng anumang kaugnayan dito. Pumasok na ako at pinanalangin siya. Sabi, bueno, ano nga po pala uli yung tungkol doon sa babaeng Neil? Alam niya yung tungkol sa pangitain. Sabi ko, isa yung pangitain, kapatid. Ang magagawa ko lang ay manalangin. Ikaw na may manampalataya. Ang kaawa-awang ang munting binibini tinuruan ng taliwas doon. Ilang araw mula noon, nakatayo ako roon. Nagbabautismo. Naroon siya umiiyak. Ano pat nangako siya na magpupunta siya at magpapabautismo uli sa pangalan na ni Jesus Kristo kung pagagalingin lamang siya ng Diyos. At doon siya, ang munti niyang nangihinang mga binti, kasing ninipis lang ng hawakan ng walis. Hindi nga nila siya may pwesto sa bedpan. Ang nanay niya, gayong batang-bata pang babae, siya'y nakaupo roon, dumaranas ng palsy, at puti na ang buhok dahil sa kakatingin niya sa anak niyang babaeng nakaratay doon na unti-unti nang namamatay. May tuberkular sa pambabaeng glandula at kumalat na yon sa katawan niya. Tumitimbang lang siya ng mga 37 libra sa pagkakaalala ko. Yun ang tantya nila. Di nila siya maiangat ng sapat para makapaglagay ng kahit bedpan sa ilalim niya. Sapin na lang ang inilalagay sa ilalim niya. Sapin na gawa sa goma. 9 na taon at 8 buwan, naratay si Ron. Ni di niya maiangat ang kanyang ulo para tanawin yung puno na naroon sa labas lang ng bintana. Isang araw, habang nakatayo ako roon, sa ibabaw ng dalisdis ng burol, doon kina George Wright, sinabi sa akin ng Espiritu Santo, tumindig ka at lumingon ako, at may ilaw na nagliliwanag mula sa puno ng korneho. Sabi, humayo ka sa daan patungo kina Wright, o humayo ka sa daan patungo kina Carter. Nang makarating ako roon, nagpakita na ang Panginoong Yesus ng tanda sa kanyang nanay na darating ako. Lumakad ako papunta sa binibining yon na nakaratay sa kama. Sobrang hina niya na di niya kayang iangat ang saluhan ng kanyang dura. Hahawakan pa yun ng kanyang nanay siya. Hirap na hirap dumura doon sa saluhan na yon. Dahil sa TV, sabi ko, kapatid na babaeng Georgie, ginatagpo ako ni Jesus Kristo na anak ng Diyos sa may kakahuyan. Mga kalahating oras pa lang ang nakararaan at sinabihan ako na magpunta rito at patungan ka ng mga kamay. Ganito ang sabi ng Panginoon, ikaw nga'y tumindig. Kumilos ang ika-6 na pandama. May kapangyarihang tumama sa binibining yun. Sa pinakaunang pagkakataon sa loob ng 3 taon o 9 na taon at 8 buwan, di pa siya nakatatayo sa sarili niyang paa. Haya't napalundag pa sa kanyang sariling paa, tumakbos sa bakuran at hinanga ng mga punong kahoy at mga damo at lahat at pumasok na sa loob at naupo sa may piano at nagsimulang tumugtog na isang bukal na puno ng dugo na mula sa mga ugat ni Emmanuel tumutulo. Bakit? Nagiba kasi ang mga pagrarason. Hindi niya yun kaya. Wala akong maisip na kung paano ba noong mga oras na yun. Hindi ko maiisip. Tanging kapangyarihan lang ng Diyos ang makapagpapatindig sa kanya ng ganoon. Ang mga bintingan niya ay di ganoong kalalapad. Dito sa may kasukasuan, walang kalapad-lapad, parang mga hawakan lang ng walis. Ito nga'y 12 taon nang nakararaan, 14, at ngayon siya'y malakas na't malusog na nagpapatuloy sa Panginoong Yesus. Ano yun? Nung una parang wala namang nangyayari, na anupat sinasabi ng pagrarason na wala raw mangyayari. Pero kapatid, nang hawakan siya sa salita, kung nagawa ng Diyos na lingapin ang pilay na babaeng yun, doon sa Salem, yung babaeng Neil na pilay at paralisado, at yung mga bisik niya ay nakalaylay na lang pababa ng pagganon, na napagaling siya, siya man ay kanyang mapapagaling din. Sinampalatayanan niya ito. Si kapatid na Hall, nakaratay noon doon, naghihingalo sa kanser. Yung siya ring lalaki, dinala ko roon. Yung doktor niya sa Milltown, ipinadala siya doon sa doktor na ito sa New Albany, sa dako rito. Doon sa may St. Edward's Hospital. Nakalimutan ko lang, tumulong siya na may panganak ang mga anak ko. Mainam na lalaki, magaling na doktor. In-examine siya ng doktor, sabi, cancer. Sinabi kay Dr. Brown sa Milltown,
Sabi, siya'y malapit nang mamatay. Sabi ni Dr. Brown, yun din ang naisip ko. Dinala siya sa bahay ng kanyang kapatid na babae sa dako rito na isang kamag-anak ni Ginoong Cope na dating west dito sa siyudad. At nung makarating siya roon, sabi, alagaan niyo siya rito hanggang sa siya'y mamatay. At nagpautos sila para ako'y magpunta roon. Nagpunta ako, araw-araw, kasama ang may bahay ko. Sa dako roon, amin ngang ipinanalangin sa kapatid na Hall. Minamahal ko siya. Isa siya sa mga naging akay ko kay Kristo. At lumalala na siya ng lumalala at di na niya kayang igalaw ang kanyang mga kamay. Sabi ni Ginang Hall, Billy, may bagay ka ba na maaari mong magawa? Sabi ko, wala po sa abot ng nalalaman ko, kapatid na babaeng Hall. Hindi pa ako nakaririnig mula sa Panginoon. Sabi ko, pwede kong patingnan siya sa aking doktor. Sabi, sino ang doktor mo? Sabi ko, si Dr. Sam Adair. Tapos tinawagan ko si Sam. Sabi ni Sam, ang pwede lang, maaari ko siyang ipadala sa Louisville, Billy, para ma-x-ray at mga bagay-bagay. Sabi, ibibigay ko sa iyo ang ulat. Nagpadala sila ng ambulansya roon. Sinundo siya. Dinala siya roon, ibinalik. Tinawagan ako ni Sam at sabi, Billy, may kanser siya sa atay. Di namin kayang hiwain ang atay niya at mabubuhay siya. Sabi, isa siyang mangangaral. Kahit na anong mangyari ay nasa mabuti siyang estado. Siguro sabihin mo na sa kanya ang mangyayari. Sabi ko, handa naman siyang yumao, Sam. Pero ang mahirap lang dito, di ko maatim na makita siyang yayaon na. Siya'y kapatid ko at mahal na mahal ko siya. Sa isip-isip ko, oh Diyos, gumawa ka nawa ng isang bagay para sa akin. Tumungo ako para mangaso ng squirrel nung umagang yon. Tumanaw ako't bago magumaga noon, wala pang tao sa bakuran. Binitbit ko yung mahabang baril ko't naglakad ako papunta sa bahay. Haya't may lumang magaspang ang itsura ng mansanas na nakalutang sa may dingding. Sa isip-isip ko, bakit kaya isinabit yun ni Meda sa may dingding? Tumingin ako, at biglang may isa pa at isa pa at isa pa, hanggang sa 6 na yung nakalutang doon. Biglang napahubad ako ng sombrero at napatira pa sa sahig. Tiningala ko yun, at pagkatapos, may malakit magandang itsura ng mansanas ang bumaba. At kinain ng mga mansanas na yon. Tumingin ako habang naroon yun sa itaas. At naroon nga ang siyang liwanag na nakasapit diyan sa may litrato na naroon umiinog. Sabi, tumindig ka, humayo ka. Sabihin mo kay Ginang Hall, ganitong sabi ng Panginoon, hindi siya mamamatay, siya'y mabubuhay. Nagpunta ako at sinabi yun sa kanya. Wala ngang naging pagbabago sa kanya, pero sinampalatayanan niya yun, kaya't pinanghawakan niya yun. Wala ngang pagbabago, mukha nga, isang araw ang lumipas, walang pagbabago. Ikalawang araw, walang pagbabago. Nung magikatlong araw na, hayon nga't nagsimula na, at eto siya, buhay na buhay ngayon, makalipas ang ilang mga taon na taon. Pansin ninyo, nakaupo rito si Ginang Weaver. Kung di ako nagkakamali, nung dumating ang anak niyang babae, matapos na mapagaling noon si Margie Morgan, nagpunta ako roon, kaya't wala nang pwedeng magawa para sa babaeng yon. Ilang oras na lang ay mamamatay na siya. May isang ineksyon lang sila o dalawa na maibibigay sa kanya. At yun na yun, nagsagawa sila ng pambabaeng pag-oopera. Kumalat na ang kanser patungo sa kanyang gulugod. Di nila sinasadyang mapakalat yon nung inaoperahan nila yon. Talagang wala nang magagawa pang remedyo sa babae. Gusto ko siyang makausap noon tungkol sa pagpapagaling. Pero sabi niya, Ginoo, isa kang ministro ng Panginoong Diyos at di ako karapat-dapat na puntahan niyo sa bahay ko. Ibinibilang niya ang kanyang sarili na di karapat-dapat na puntahan ng isang ministro. Sabi niya, namuhay ako ng di tamang buhay. Sumasayaw-sayaw ako noon at nakagawa ko ng mga bagay na di ko dapat ginawa noon. Nagmumura ako noon at kung ano pa. Sinabi niya sa akin ang mga kasalanan niya. Tapos sabi niya, di po ako karapat-dapat. Kitang-kita ko roon na tumutugay-gay nga siya sa tamang pagkakalinya. Kinakailangan niyang matuntun si Kristo rito bago kumilos ang ika-6, ang super na pantaman na yon. Lumuhod kami. Kinausap ko siya tungkol sa gayong ang iyong pagkakasala ay kasing pula. Ibinigay niya ang buhay niya sa Panginoong Yesus Kristo. At nung gawin niya, sabi niya, ibang-iba na ang pakiramdam ko. May kung anong bagay na nangyari sa akin. May bagay na nangyari sa akin. Gusto kong makipagkamay sa inyong lahat. Doon nga'y bigla akong napatingin at nakita ko siya sa isang pangitain. Nasa likuran daw ng bahay sa isang kulungan ng manok. Sabi ko, Ginang Weaver, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, pupunta ka sa kulungan na yun ng mga manok at mabubuhay ka. Hindi nga niya kayang makapunta sa dakong yun dahil sa nararamdaman niya. Kinain na siya ng gusto ng kanser. Di nga niya kayang magpunta kung pagbabasihan ng sinabi ng doktor. Malapit na siyang mamatay. At yun nga'y sa pagkakaalam ko,
14, 15 taon na yata ang nakakaraan, Ginang Weaver. 14 na taon ang nakararaan. Hirap na hirap siyang makapaglakad papunta rito sa tabernakulo nang masakitin siya. Mukhang hindi niya kakayaning bumangon ng kama dahil muntit manipis na putot balat na lang ang mga braso. Pero nagtungo pa rin dahil ipinangako niya sa Diyos na pupunta siya at magpapabautismo sa pangalan ni Jesus. Inalalayan namin siya mula sa silyang de gulong diyan sa Bandarian. Mula sa isang silyang de gulong, inalalayan siya sa tubig at binautismoan siya sa pangalan ni Jesus. At ngayon nga siya na nakupo ngayong gabi. Tingnan niyo siya kung gusto niyong makakita ng isang halimbawa ng may mabuting kalusugan. Casting down reasonings and Bakit? scientific research. Ginibang mga pangatwiran at mga siyentipikong pananaliksik at lahat dahil ang ika-6 na pandamay kumilos. Ganon nga. Look, Tingnan nyo. say this- Hayaan niyong sabihin ko lang ito uli pansumandali. Jesus passed by Dumaan a si tree Jesus one noon time, sa isang punong kahoy, isang beses, at isang puno yun ng igos. and he looked at the fig tree. At tumingin siya sa puno ng Please igos. don't miss this. Ngayon, sana huwag niyo He itong looked at the fig mapalampas. tree, Tumingin siya sa puno ng And there igos was no figs at walang on it. bunga ng igos doon. and he said, At ang sabi niya, he cursed sinumpa the niya ang tree. puno. Kaya't ang said, "No sabi, man eat from wala it." nang kakain mula sa iyo. Tumingin sa palibot noon ng mga alagad. He looked like it always Ang itsura did. nga ng puno'y ganon pa rin sa An dati. hour from then, it still Isang looked the oras same. mula noon, ganon pa rin ang God itsura. never opened up the Hindi earth nga and ibinuka swallowed ng it up. Diyos ang lupa at nilamon yun. God never Hindi sent a nagpadala ang spark Diyos ng lightning out of sangasangang the skies kidlat and mula burned sa it to a langit charcoal. at He tinupok could have yun done it. hanggang sa maging uling. Sure he could. Pwede namang yun ang ginawa niya. Tunay, magagawa niya. Pero di niya ginawa ang mga bagay na yun. What did happen? Anong The nangyari? tree had been cursed. Sinumpa ang puno. Ang pananampalataya ng Diyos ay ipinato sa buhay ng puno na yon. Wala kang ang makikita roon sa pisikal. But way down beneath the earth, Pero doon nga sa down in the kailaliman roots ng of the lupa, tree, death was doon setting sa in. ilalim sa mga ugat, ang kamatayan nga ay pumapasok na. Sinumpa na yon. Ang ika-6 na pandamay dumating laban doon. Siguradong mamamatay ito. Kaya't nagsimula itong mamatay mula sa mga ugat. That's the same thing takes place with the Yun din ang cancer. nangyayari sa That's the same kanser. thing takes place Yun with din ang the nangyayari sa That's the tumor. same thing takes Yun place din ang with nangyayari disease. sa lipamang mga sakit. When that sick Kapag ang sick ika-6 na power pandamang yon ng of the kapangyarihan ng Lord Panginoong God Yesus raises up against ay it, titindig laban doon. Sabi, Satan, Satanas, come out of lumayas there. ka mula riyan. You might not Marahil see wala no kayong physical makikita na condition pisikal na happening kumukondisyon right away. agad-agad. But that Pero faith umangklan holds na there doon just ng the same. pananampalataya ano It's ta naman. been cursed. Sinumpa na yun. Hindi nga yun lulubayan ng ika-6 na pandama. Hindi yun patatakasin ng ika-6 na pandama. Hindi nun nalintana kung ano pang nararamdaman mo, anong itsura mo, ano man ang ikinikilos mo. Wala nga yung magiging kinalaman doon. Inahiral na ang salita ng Diyos. Umangklan na roon ng ika-6 na pandama. Ganun lang. Kikilos ito. Magsisimulang malanta hanggang sa mawala na ang kanser. Mamamatay yun mula sa mga ugat at maglalaho. Tunay, By this same forceful sixth sense, sa pamamagitan ng mabisang ika-6 na pandama na ito, ang mga kaharian ay nadurog. Nagsipagbaksakan ng mga pader sa isa't isa. by this sixth sense, the Red Sea pushed Sa back. pamamagitan ng ika-6 na pandamang ito, Dry ground ang dagat na made a pulay way bumuka for at our may tuyong children of lupa God na to naging escape daan on. para ang mga anak ng Diyos ay makalpas. By this same sixth sense, Sa pamamagitan ng siyang ika-6 na pandamang ito, defied ginabi ni Samson ng 1,000 mga Pilisteo na naarmahan ng mga balutit sibat. He had no way to defend himself but the Wala jawbone siyang of a paraan wild doon mule. para ipagtanggol ang sarili That niya, sixth sense went kundi forward buto and lang ng beat panga ng down isang ligaw na 1,000 mola. Philistines. At ang ika-6 na pandamang yun ay kumilos Hallelujah. at ginapi niya ang 1,000 mga Pilisteo. Hallelujah! Sa pamamagitan ng ika-6 na pandamang ito, The dead's been ang mga raised. patay ay binangon. Sa pamamagitan ng ika-6 na pandamang ito, dakilang mga himala ang ipinamalas. Ito ang pinakamakapangyarihang puwersa na tumama sa lupa. Itong super na pandama na tinatawag na ika-6 na pandama. Wala itong kinalaman sa dakong ito rito. Kung ang dakong ito rito ay magpapahayag at magsasabi ng Amen dito, mainam, uusad ka. Pero anuman ang gawin nito rito, yun nga isang palatayanan mo. Naroon ang kapangyarihan If you believe na in your kung heart, makasasampalataya ka sa puso mo, your fifth sense ang of ika-5 thinking pandama mo lays within ng your pag-iisip brain. ay nariyan sa iyong But utak. your sixth sense Pero ang lays in ika-6 your na heart. pandama mo ay naroon sa iyong puso. Ikaw nga'y sumasampalataya sa pamamagitan ng puso. Ang paghahayag ay ginagawa naman ng bibig. Sa pamamagitan ng iyong puso ka sumasampalataya. Siya nga po,
Sa ika-6 na pandama na yan, ang makapangyarihang puwersa na yan, Listen. Because of that sixth pakinggan nyo, dahil sa ika-6 na pandama na yan, may propeta nga na itinapon noon sa kulungan ng mga leon. And because of that sixth sense, the lions couldn't eat At Daniel. dahil sa ika-6 na pandama na yan, dinakain ng mga leon si Daniel. Di nila nagawa. Di sila makalapit sa kanya dahil sa ika-6 na pandamang yun, sa super na pandama na yun. Sa pamamagitan ng ika-6 na pandama na yun, 3 binatang Hebreo ang itinapon sa nag-aalap na hurno at sinalansang nila ang mga apoy sa hurno na yun. Ang ika-6 na pandama na yun. Lahat ng pagrarason ay magpapatunay na masusunog sila hanggang mamatay bago makarating doon. Pero ang ika-6 na pandamay na natili sa kanila ng 2 o 3 oras at nung buksan nila ang hurno, may nakita sila na isa na nakatayo roon, nakasama ng mga binata na tulad sa anak ng Diyos. Yun ang ika-6 na pandama. Hindi yun matutupok ng apoy. Yes, sir. Siya nga po, yun din ang siyang ika-6 na pandama. Isang beses, nung si Apostol Pedro ay nakahiga noon sa may bilangguan at pupugutan na nila siya ng ulo sa kasunod na araw at doon sa bahay ni Juan at Marcos ay nagtitipon ng mga kapatiran para manalangin. Yung ika-6 na pandamang yun ay lumukob sa buong palibot ng bilangguan kung saan binalot si Pedro ng panalangin. Kumilos ang ika-6 na pandamang yon. Pumasok ang haliging apoy sa pamamagitan ng bintana at hinipo si Pedro at nagsabi, "Halika, lumabas ka riyan." Ang ika-6 na pandama, ang ika-6 na pandamang yun ang di nagpahintulot na si San Pablo ay malunod sa nagagalit na dagat na yon. Nung pasukin na ng gusto ng tubig ang munting barko, ang ika-6 na pandamang yun ang nag-ingat sa kanya para di malunod. Ang super na pandama na yon. It was that sixth sense that when the serpent Yung bit him on the ika-6 hand, na he pandama na shot yun off doon, the fire. nung tuklawin siya ng ahas sa kamay, kanyang pinagpaglang yun sa apoy. Ang ika-6 na pandama ang gumawa nun. Ang ika-6 na pandama ang nagbangon kay Jesus Kristo mula sa mga patay, matapos na mahimlay siya sa lupa, dahil sumampalataya siya sa salita ng Diyos, sabi, "Gibay niyo ang katawan na ito, kaya titatayo ko ito muli sa ika-3 araw." Dahil sinabi ni David, "Di ko titiisin na ang aking banal ay makakita ng kabulukan. Niiiwan ko ang kanyang kaluluwa sa impyerno." Ang super na pandama yun, giniba ang mga pagrarason ng ibang mga pandamang ito. Sampalatayanan niyo ang super na pandama, ang pandama ng pananampalataya na ibinibigay ni Jesus Kristo. By that same sense, God spoke Sa when there was pamamagitan ng nothing. siyaring pandama na yun, nagsalita ang Diyos mula sa wala. That Anong super sense pandama is na yun? God. Ang super na pandamang yun ay ang Diyos. Ang pananampalataya ng Diyos na nasa inyo. Ang bahagi ng Diyos na dumarating sa inyo, na nagbibigay sa inyo ng super na pandama. Sa pamamagitan ng siyang super na pandamang yun, tinatag ng Diyos ang sanlibutan mula sa mga bagay na wala't di nakikita. Sinalita niya ang kanyang salita at sinampalatayanan ang kanyang salita. At isang sanlibutan ang uminog patungo sa pag-iral. Kalwalhatian, ang ika-6 na pandama, ang super na pandama. O Diyos, iyo pong ibuhos ito sa akin. Iyong ibigay ito sa akin at sa bawat isa na nangangailangan nito. Iyo pong ibuhos ang ika-6 na pandamang ito sa akin, Panginoon. Handa po akong isugo ang 5 ito, ang sarili kong kaalaman, pag-iisip na ginigiba ang lahat ng pagdarason, Panginoon. Iyo pong ibunsod ang iyong salitang totoo at ang salita ng bawat tao ay kasinungalingan. Bawat pagrarason, bawat pagdududa ay magiba't mawaksi at naway palakarin ako sa pamamagitan ng super na pandamang ito, ang pandama ng Espiritu Santo. Hindi ba't inaasam nyo yan? Yun ang bagay na inaasam natin. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kaibigan. Yun ang kailangan nyo. Ang super na pandamang yan ay hiling na isang bagay at batid nito na ipagkakaloob niya ito. Ito'y lubos na nanalig. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang siya'y Diyos at tagapagbigay ganti sa kanila na sa Kanya'y nagsisihanap. Kung sinasabi ng ika-6 na pandama, tinutupad ng Diyos ang Kanyang salita. Ibinibigay ko ang sarili ko sa Kanya. Isinusuko ko ang lahat ng meron ako sa Kanya. Sinasabi ng pandama ko na ito'y pangyayari nito ng aking pananampalataya sa salita ng Diyos. Kung ganon, wikain mo ang anumang bagay na laban dito na yun ay di umiiral. Nakatagpo ni Abraham ang Diyos at ang sabi ng Diyos, magkakaroon ka ng sanggol kay Sarah at siya'y 75 na noon at siya namay 65. Winika ni Abraham ang lahat ng bagay na hindi nalaban dito na yun ay di umiiral. Lumakad siya na parang nakita niya talaga ang Diyos at siya'y
siya'y sumampalataya. Wiwigay niya ang anumang bagay na nagsasabi na di siya ubra. Bawat pagrarason, bawat bagay na marahil sinabi ng doktor na, naku Abraham, napakatanda mo na para riyan. Baliwala sa kanya kahit anumang sabi-sabi ng doktor, anumang sabi-sabi ng ibang tao, anumang sabi-sabi ng kanyang sariling pag-iisip, anumang sabi-sabi ng iba. Ang Diyos ang tama at nanatili siya roon. Ayan nga ang ika-6 na pandama, ang super na pandama. Diyos, ibigay mo ito sa akin. Diyos, ibunsod mo na magkaroon ako ng mas marami pa nito para makapagministeryo sa kanyang mga hirang. Yan ang dalangin ko. Nitong umaga, nung dalhin na ng nanay na ito ang munting pulang buhok na sanggol, ang nanay na yun ay nakatayo rito, na ang mga luhay umaagos sa kanyang mga pisngi. Sabi ko, ano pong problema, kapatid na babae? Sabi niya, kapatid na Branham, ang sanggol ko ay may leukemia. May naramdaman akong kung ano na pumaylan lang. Oh, ang Diyos ay laging handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Dito hindi pa katagalan, si Billy at ako'y bumibiyahe sa daan, nagmamaneho. May mga itim na lalaki na dumaan din sa daan at mabilis ang pagmamaneho nila. At may nasagi silang kotse at umikot ang kotse at tumilapan ng mga sakay na ng kalalakihan sa daan. At may isang munting lalaki na nadaganan sa ilalim ng kotse na yung likod niya'y naipit sa kotse. Mabilis na sumaklolo ang mga lalaki at sinimulang iangat ang sasakyan. Sabi niya, oh, naku, huwag! Bababali ang likod ko! Huwag! Papatayin niyo lang ako! Papatayin niyo lang ako! Huwag niyong iangat! Tapos sabi nila, oh, kailangan naming maiangat ito mula sa iyo! Magliliyab na ito! Sabi, naku, huwag niyong iusog! Pinipisan niyo lang ako hanggang mamatay! Huwag! Huwag! Sumigaw ako sa tao sa ilalim, Iho, isa ka bang Kristiyano? Sabi niya, hindi po. Sabi ko, kailangan mong manalangin. Sabi niya, sige po. Kumilos ang ika-6 na pandama. Lumakad ako sa likod ng kotse at di ko nga malulubos isipin hanggang paghatol. Pero bigla na lang bumaligtad ang sasakyan at naalis yun sa pagkakapatong sa kanya. At dali-daling tumayo siya at maayos na ang lagay. Ano yon? Isang handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Bumibiyahe kami noon mula sa may isang itim na babae na nagmamaneho ng kotse sa daan. Isang bagong Plymouth na mga 400 milya na ang milyahe noon. Medyo mabilis ang pagpapatakbo niya. At nakita ko yung kotse, bumagat-bumakat ang makina nito sa puno. Si Billy at ako'y huminto. Ang daan sa harapan namin ay puno na ng niebe. At madulas na mismo yung daan. Pero tuyo pa bago dumating yon. Yung babae, malakas noon ang ihip ng hangin sa Minnesota na hinipan noon ng kotse. Naalala mo yon, Billy? Tumakbo ako papunta sa babae. At doon, nakaupo siya roon, sabi niya, oh, mamamatay ako. Tumawag sila ng ambulansya. May dumating na ambulansya, pero may patay na lalaki na narong sakay sa likod ng ambulansya. Sabi, di ko siya madadala. At kaya ang sabi ng magsasaka, bueno, magpadala kayo ng iba dahil mamamatay ng babae. Lumapit ako doon. Tapos sabi ko, binibini sandali lang. Sabi niya, oh, huwag mo akong iangat, Ginoo. Huwag mo po akong iangat. Ang likod ko po. Sabi ko, binibini, isa ka bang Kristiyano? Tumingin siya sa akin. Tapos sabi ko, isa akong ministro ng Ebanghelyo. Kung mamamatay ka na, ano naman po ang kalagayan mo sa Diyos? Sabi niya, Ginoo, gusto kong maituwid ngayon. At kumilos ang ika-6 na pandama. Bumaba roon ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya't nakapaglakad na siya palabas ng kotse na walang tulong sa kahit kanino man. Ang kapangyarihan ng Diyos ay naroon. Ang handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Lumalakad tayo sa pananampalataya. Namumuhay tayo sa pananampalataya. Ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Marapat lamang na mamuhay tayo sa paraan na yon. Ilan po rito nag-aasam ng mas marami pa nitong ika-6 nitong super na pandama. Haya't iyuko na natin ang ating mga ulo kung ganon habang tayo mananalangin. Katangi-tanging Diyos, aming Diyos at aming Ama. Ikaw po'y lubos na mabuti sa amin. Binigyan mo kami ng 5 pandama para makapamuhay at makalakad sa lupang ito o para mahawakan ang mundong ito. Nagagawa namin na mahipo ang mga bagay-bagay na naihipo. Gamit ang aming mga kamay, ang mga bagay na naihipo. Binigyan mo po kami ng pandinig para makapakinig kami. Ikinagagalak namin ito na nakakapakinig kami ng salita ng Diyos at sa pamamagitan nun, ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kami po'y nagpapasalamat para sa 6 na mga pandamang ito, Panginoon, naway mapanatili namin ang lahat ng ito
sa lahat ng mga araw ng aming buhay. But Pero may the naway ang super na super sense, pandaman na ito, may nawa ang the sense pandaman na of ito faith ng pananampalataya, that belongs to na the pagmimayari ng mananampalataya, because he has to yamang have it in nararapat order to lamang na believe. taglay niya ito para makasampalataya. Lord, Panginoon, give us more of iyo it. pong bigyan kami ng Oh, marami pa purge nito. it, Lord, Oh, and linisin mo po try itong us, maigi, fill Panginoon, us with at thy subukin goodness and kami, thy power. at punuin kami ng iyong kabutihan Let us at walk iyong all the days kapangyarihan. of our life Iyong ibunsod by the kami sixth na sense, makapaglakad sa lahat ng by mga the araw sense ng of aming faith. buhay sa pamamagitan That's ng only given ikanim by na Jesus pandama, Christ. sa pamamagitan ng pandama ng pananampalataya na tanging si Jesus Kristo lamang ang nagbigay, That na what we anuman ang pray ipanalangin for, may namin, we believe naway that we sampalatayanan receive it. namin na Have no matanggap ito, doubt in our heart. na walang You pag-alinlangan sa promised aming it. puso, at It will gaya come ng to ipinangako pass. mo na ito'y mapangyayari. These who Sila had na their mga hands up, nakataas Lord, ang I'm mga praying kamay, for them. Panginoon. Ako po'y They had nananalangin para needs. sa You know kanila. what they Sila'y were. may pangangailangan. I pray that Patid you mo will ang mga bring them to pangangailangang pass, ito. every Dalangin one of ko them. na iyong ipangyayari ang mga ito sa bawat isa sa kanila. May it be fulfilled, their desire. I asked it in Jesus' name. Amen. Naway matupad ito ang asam nila. Hinihiling ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost. These three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake. Did you ever hear it Narinig niyo na before? ito noon. Ngayon nang walang tugtog, pansumandali. Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost. These three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake. That's right. Siya nga, Oh, grabe, precious katangi-tanging pananampalataya, Precious, katangi-tangit glorious maluwalhating pananampalataya. God, Diyos, give me faith. iyo By pong bigyan faith. ako ng pananampalataya. Abraham. Sa pananampalataya By faith, si Abraham, Isaac. sa pananampalataya si Isaac, By faith, Abel. sa pananampalataya, offered unto God a more si Abel ay excellent naghandog ng lalong sacrifice. mabuting hain kaysa kay Being Cain, yet dead, yet na kahit trusted. patay, ay nakapagpatotoo. Oh, Kailangan hallelujah. natin ng pananampalataya. I love him. Iniibig ko I want siya. more faith. Nag-aasam ako My ng mas desire lalo pang in pananampalataya. this life and for Ang this asam new ko year sa buhay at sa is bagong more taon na faith ito in na God. parating ay ibayo pang pananampalataya sa Diyos. God, Diyos, take away any iyo pong doubt hiwaglit ang in my anumang mind. pag-aalinlangan sa If there isip ever ko. arise one. Kung may susulpot man, Satan fights si Satanas you, nga'y he lumalaban fights sa you, inyo. he tries to Lumalaban shoot you siya down. sa akin. But may I have Sinusubukan that niyang shield of magpana ng faith kanyang always palaso. before me, Pero naway taglay ko ang kalasag ng which pananampalataya stands sa the tuwin na wiles of the sarap devil. ko para magsitibay sa lalang ng Diablo, para salagin, But to knock para off alisan his ng fiery bisa ang dart. kanyang nagniningas na My mga sincere suligi. Yan po ang God bless sincero kong pananalangin. Pagpalain kayo ng Diyos. Anything stable. May sasabihin ka pa po ba, kapatid ng Neville? Sige po't halika.